Ang unang-unang gagawin pala ng korte, mga kaibigan, kapag na-constitute na ito, katulad po naman ng impeachment court dyan po sa Senado, ay titignan kung may jurisdiction sila sa kaso na inihain sa kanila. Ibig sabihin, titimbangin, pag-aaralan kung meron silang kapangyarihan na may power sila na dinggin at desisyonan ng kaso na isinampa sa kanila, mga kaibigan, at kung napagtanto nila, napag-aralan, natuklasan na ito ay kulang-kulang at may paglabag sa itinatakda ng batas o ng ating konstitusyon o kung po naman sa requirements ng inihaing kaso, ay tiyak po na i-reject at tatanggihan po yan ng sino mang o alinmang hukuman. Ang halimbawa natin dito, mga kaibigan, ang pinag-uusapan natin dito ay yung impeachment, kasong impeachment na inihain laban kay BP Sara. At sa botong 18-5 in favor ay pinabalik nga po sa Kamara ang articles of impeachment. Mga ilang araw na po yung nakalilipas at kilala naman ho natin kung sino yung mga 18 na majority na pumabor para i-remand pabalik sa Kamara at kung sino yung 5 na tumanggi rito, mga kaibigan. Kinakailangan nila, ayon dun sa mga napakinggan natin at nakausap nating mga eksperto talaga, yung mga eksperto na walang kinikilingan, eksperto na walang ambisyon, pampolitikan sa susunod na mga eleksyon, kinakailangan nilang i-certify ng Kamara na ang impeachment kay VP Sara ay hindi lumalabag dyan po naman sa one-year rule at hayaang pagdesisyonan ng papasok po na 20th Congress at kung ano ang kanilang gagawin sa impeachment case laban nga po kay VP Sara, mga kaibigan, na muli ay nabalik sa kanila at nasa kanila ngayon, nakaatang sa kanilang nakabalikat ang responsibilidad na muli itong pag-aralan at ayusin kung ano man yung mga dapat ayusin, mga kaibigan. Sa nabanggit ko nga po na pananaw ng ilang mga eksperto sa batas na mga diretso mag-isip, matuwid, walang kinikilingan, at wala pong pampolitikang intensyon, napakasimple po ang nais gawin ng Senado. Walang anumang masalimuot o walang anumang intensyon na masama, walang anumang intensyon na isalba sa anumang pananagutan si BP Sara. Hindi po ganoon ang nais ng Senado, mga kaibigan, para lamang malaman natin, ibalik sa Kamara ang articles of impeachment at ayusin ang mga kulang-kulang dito. Yun po ang nais ng Senado, kaya pinabalik doon. Ano ang nasilip ng Senado na kulang at depekto nito? Ang paglabag po sa itinatakda ng batas na one-year rule o one-year ban. Yan po ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon na dapat, ano po ang ibig sabihin nito, yung one-year ban, mga kaibigan, na dapat ay isang beses lang na maghain ng impeachment case laban po sa mga impeachable officials ng pamahalaan, katulad po ng Pangulo, Presidente, katulad po ng Vice President o itong ikalawang Pangulo, katulad po ng Senate President, House Speaker, at maging ng Chief Justice, mga kaibigan, ng Korte Suprema. At kung tiyak silang walang nilalabag sa konstitusyon, itong magandang pag-aralan natin. At kung tiyak po yung mga kongresista, mga kaibigan, dahil napakarami nila, na walang nilalabag sa konstitusyon ang articles of impeachment na inilipat nila dyan sa Senado, ay kailangan ho nila itong i-certify. Kailangan ho nilang sertipikahan. Sabihin na genuine, legit, walang nilalabag sa konstitusyon yan. Under oath, mga kaibigan, marunong pa sila.
I'm certifying that the impeachment o articles of impeachment ay genuine, walang nilalabag sa konstitusyon, under oath at hindi lumalabag sa one-year ban na itinatakda po ng ating saligang batas. Bilang safeguard nga po ito na sinasabi nila. At ito kung mali naman ang sertifikasyon ng mga kongresista, maaari silang panagutin mga kaibigan sa batas. Pananagutin ang sino mang nag-certify po nito. Katulad, kunyari, ni Speaker Tambi, mga kaibigan, at nung mga kasamahan niya, Deputy Speaker o sino man, sinertify nila na walang nilabag sa konstitusyon ang articles of impeachment na ipinadala namin sa Senado. Pinirmahan nila under oath, mga kaibigan. At kung mapag-alaman po ng Senado na hindi may mali sa kanilang sinertipikahang articles of impeachment, sila mismo ay mananagot sa ilalim ng batas, mga kaibigan. No? So mga kababayan ko, alam na natin ang dahilan kung bakit tila nagdadalawang isip, alumpihit ang mga kongresista na i-certify muli ang impeachment complaint o articles of impeachment at muling ibalik sa sanayan Senado. Nakikipagmatigasan pa itong si Tambaloslos, di ho ba? Ayaw nilang i-entertain yung pag-remand sa kanila ng impeachment complaint, mga kaibigan, o articles of impeachment. Nakikipagmatigasan sila. Dahil ito ang dahilan. Alam natin ang dahilan. Dahil kung i-certify muli nila yan, mga kaibigan, at nalaman ng Senado na mali at may nilalabag sa konstitusyon ang articles of impeachment niyan, sila mismo, si Tambaloslos mismo at kanyang mga tauhan ay mananagot sa batas, mga kaibigan. Bandang huli at napatunayan na mali at labag sa batas ang kanilang sinertipikahang articles of impeachment, ay mananagot sila sa ilalim ng batas. At dahil nga po sa nakita nila na nilalabag nito ang nabanggit na probisyon ng konstitusyon, nagdesisyon silang ibalik sa Kamara dahil walang jurisdiction po ang Senado. Walang jurisdiction ang Senado doon po naman sa impeachment complaint na yan dahil hindi pa nakukumpleto. Hindi nakumpleto ng Kamara yung kanilang dapat na kumpletuhin bago inakyat sa Senado ang articles of impeachment, mga kaibigan. Sa kabilang banda, mga kaibigan, sa kabilang banda, bakit naman tila nagmamadali ang 5 senador na bumoto laban sa pag-remand sa articles of impeachment na masimulan agad ang trial? Kilala ho ninyo sila, di ba? Si Risa Ontiveros, Grace Poe, Sherwin Gatchalian, si Binay, at saka yung isa pa, hindi ko lang matandaan. Gayon din, si Laila de Lima, si Shell Jokno, at mga komunistang grupo dyan sa Kamara, mga kaibigan. Ito ho ang ating napagtanto dyan. Gusto kasing sakyan nitong si Risa Ontiveros ang issue para pabanguhin ang kanyang pangalan dahil may lumutang na mga balita sa nakaraan o nakalipas na mga weeks na matunog daw siya na lumaban sa pagka-presidente sa 2028. Matunog ba? Di ko alam yun. Si Grace po naman, mga kaibigan, ay sangkot sa paglagda ng mga blankong dokumento ukol po naman sa 2025 budget. Siyempre, hindi maganda sa kanya yun, di ba? Kapag graduate siya, negative yung iiwan niyang legacy sa Senado. Siyempre, gusto niya mag-iwan ng legacy na medyo mabango siya. Pero mabango kaya siya na gusto niyang pigilan yung pag-remand sa articles of impeachment dyan sa Kamara? Sa tingin ko hindi, mga kaibigan. Ang isa dito, si Sherwin Gatchalian, na nanghingi pa ng endorsement kay VP Sara mismo noong nakaraang eleksyon nung kumakandidato siya sa pagka-senador muli at nanalo nga siya. Pero ngayon, pumirma siya at gustong pigilan din yung pag-remand sa articles of impeachment. Isa siya doon, mga kaibigan.
Yan ang mga politiko, mga kaibigan, na kung kailangan ng suporta mo, kailangan ng tulong, kailangan ng tulong ng isang individual o opisyal, lalapit sa iyo. Pero kapag hindi ka na kailangan at medyo tagilid ka sa iyong sitwasyon, ay iiwan ka na. Yan ang nakita natin sa personalidad nitong si Sherwin Gatchalian, mga kaibigan. Ano? Ang isa pang dahilan kaya nagmamadali silang masimula ng impeachment trial ay dahil ilang araw na lamang mula ngayon ay magtatapos na po yung 19th Congress. Ano? Ibig sabihin, mga ilang 2 weeks na lang siguro, papasok na po yung 20th Congress. Ibig sabihin, lahat po ng proceedings sa 19th Congress ay terminated na, including ang impeachment case kay BP Sara, mga kaibigan. So yun ang gustong pigilan ng mga nagrarally sa labas ng Senado. Sina Laila de Lima, sina Shell Jokno, gayon din itong si Percy Sendanya, itong sino ba to? Yung komunistang babae na kongresista. Maraming bagong kongresista papasok sa 20th Congress, mga kaibigan. Makakatiyak kaya sila na gusto nila ang impeachment? Yan eh. Yan ang gustong pigilan nitong mga nagrarally dyan sa labas ng Senado na hindi darating yung araw na yan. Pero ano magagawa nila? Ilang linggo na lang eh. Ang problema kasi sa mga nag-i-interpret, mga kaibigan, sa batas, lalo na yung mga abogado at may nalalaman sa batas, ay binabago nila yung tunay na kahulugan para iligaw ang ordinaryong mamamayan. Sa halip na maunawaan ng simpleng mga taong bayan, ay pumupunta sa kanilang interes at tunay na hangarin ng paliwanag at kahulugan nila sa batas, mga kaibigan. Ano? Ang daming abogado na nasa kaliwang grupo. Gayon din ang hindi masyadong kaliwa tulad ng Akbayan, nila Risa Ontiveros, Shell Jokno at si Laila de Lima. Nariyan din ang mga abogado na dating dilawan na naging pinklawan tulad nitong si Attorney Christian Monsod, mga kaibigan, na iba rin yung kanyang mga interpretasyon sa ginawa ng Senado. Ginagawa po nilang mahirap na arukin at paniwalain ng taong bayan na nagkasala talaga si BP Sara at kailangan siyang panagutin. Ang ultimate goal po nila dito, mga kaibigan, ay patalsikin sa pwesto itong si BP Sara. Magkano ba yung sinasabi nilang ginasta winaldas ng Office of the Vice President at ng DepEd? Ikumpara mo doon sa pondo ni Bongbong Marcos na wala pa sa kalingkingan yung pondo ni BP Sara, mga kaibigan. Hiningi nyo bang i-audit yan? Hindi naman Nagsalita rin yung taga-COA na walang nangyaring ganon under the watch ni BP Sara. Bakit pinipilit nyo, mga kaibigan? Dahil ang ultimate goal nila ay patalsikin sa pwesto itong si BP Sara na siyang pinakamabango na magiging Pangulo sa 2028. Di ba? Alam nila na walang susunod na pinakamalakas na presidential aspirant sa 2028 kung hindi itong si Inday Sara. Ang grupo ng nabanggit na mga personalidad, mga kaibigan, ay walang matunog at mabango sa tao na kandidato sa 2028. Kaya yan po ang nakikita natin na purpose nila, kaya minamadali ho nila, mga kaibigan, ang impeachment trial. By the way, Happy Father's Day ho sa mga tatay na katulad natin, at sa mga kaibigan natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong Kape at Balita dito sa ating Radyo Pilipino UK YouTube channel, isang subscription lamang po ay maligaya na tayo. Sa magandang oras po sa inyo, mga kaibigan. God bless you all.